Eh, nakikita mo ba yun, naglalaki ng ganun ang negosyo mo? Well, of course, hindi naman natin makikita talaga yung magiging success ng isang company. Pero parang hindi kami napapagod nun. Very full of energy kami kahit na pumupunta kami sa mga tindahan, nagtitinda ng mga candies. Alam mo yun, hindi kami nahihiya na pumunta sa mga baryo-baryo, magbenta ng candy kasi nakikita namin na ito pala yung mas madaling way na mabuhay. Nung pandemic naman, inopen naman namin sa public yung bonsai garden namin. And nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga-Isabela kasi talagang pinuntahan nila and they appreciated the garden. Nakakatuwa na marinig yung story mo, no? From dating employee na natuto, and then right now, kung ano yung natutunan mo rin siguro doon sa pag-work is in-apply mo sa business. And siguro, masasabi ko, you're very consistent, no? Kasi hindi naman lalaki ng ganon yung negosyo nyo if hindi kayo naging consistent mag-asawa. Kasi, syempre yung pagpapakilala na bili kayo ng 20, kasi hindi siya pwede na mag-stop. Kasi yung expenses pa rin, pag may truck ka, meron din yung maintenance. Kung naging mag-asawa kami ng husband ko, hindi naman kami well-off na pareho. So, nung nagsimula kami, mga first few years, nagtataka talaga ako bakit ang dami niya binibili ng mga bonsai material. Tapos, nagtataka ako kasi hindi siya mura. Eh, hindi naman kami mayaman, Yes, di ba? yes. So, bakit ang daming dumarating? Saan napupunta doon yung income namin? But you know, na-bless ako kasi sabi sa Bible, di ba, submit to your husband. Tinuro rin sa church namin na always ask your husband how to help him. So, nung pandemic, tinanong ko yung husband ko lang, sabi ko, love, how can I help you? Sabi ko. Tapos sabi niya, tulungan mo nga ako na i-open yung park, i-develop. So, sabi ko pa nga nun, meron ba tayong budget dyan? Yes. So, sabi niya, magbabudget tayo kahit konti lang. Pero tingnan mo, kahit hindi ko naiintindihan nun kung bakit nag-iipon yung asawa ko ng maraming bonsai na hindi naman kami mayaman, yun pala may purpose pala si God. And that is to have wonderful bonsai village, a bonsai garden na pupuntahan ng mga tao. And truly, rewarding kasi yung obedience ko sa husband ko, natulungan siya, nagre-reap na ngayon ng rewards. Oo. So, Pero nung time na yon, hindi ka ba na-negative? Na parang hindi naman tayo parang wala naman tayo masyadong malaking pera, then bumibili ka ng mga bonsai. Ano bang purpose mo? hindi ko talaga naiintindihan. But I trusted the Lord na meron sigurong purpose. Pero natanong mo ba siya bakit siya nag-iipon ng mga bonsai? Passion niya yun eh. Hilig lang niya talaga. Hilig niya talaga. So, Parang pag nakita niya, parang masaya siya. oo, sobrang blessed ako sa husband ko kasi alam mo siya yung kayang-kaya niyang mag-bonsai kahit alauna na ng gabi. Ganon siya ka-passionate. Parang itatanim siya di ba? Oo. Siya yung mag-aalaga dun Sa sa bonsai. hindi, ang bonsai kasi, binibili yan as material. Makikita mo siya parang tuod. So, wala siyang kahit na anong form. Wala pa. So, mabubuo siya after 3 to 5 years.